ng mga drug lords ay kalaban sa negosyo. So, ito po, nag-warning po si Mayor Clarex na yung Cebu, yung mga truck na nanggaling sa Davao, inspeksyonin daw ng maigi. Kasi meron siyang natanggap na report na ito ay maaring lagyan ng mga illegal na mga kontrabando. Kasi, syempre, sasabihin, ay, mga ayuda, o hindi na nila inspeksyonin kasi ayuda. Yun pala, may ilalagay na illegal na mga substances. So, yan po, si Mayor Clarex, ano ba to? Saan ba siya mayor, no? Kasi Cagayan de Oro City ang itong balita ay Cagayan de Oro City, no? Mayor Clarex Uy has raised a serious alarm over reports that several trucks coming from Davao City, purportedly carrying relief goods bound for Cebu, may actually be used as cover to transport illegal drugs allegedly connected to the Duterte network in Mindanao. Yan. So, yan po ang sinabi niya, no? So, yan po mga kaibigan ay ibig po sabihin, hanggang ngayon, nandyan pa rin, no? Sa Davao, nandyan pa rin. Lalong-lalo na, ang Davao po kasi mga kaibigan, labas-masok din yung mga Chinese. Sandali guys, nagba-battery low ako. Ano ko lang. Yan. Okay, yan. Lalo na sa Davao mga kaibigan, madali lang ang pagpasok ng mga illegal na kontrabando kasi nga labas-masok dyan yung mga Chinese Wala po silang hindi po sila pinipigilan, no? Kaya sa Davao po, talagang talagang nandyan po talaga, grabe. Sabi nga nila, no, di umano, ito yung port area, no, ng mga illegal ng mga substances sa Davao daw, no? Kasi nga, hindi, welcome sila, no? Welcome sila sa Davao. Lalo na sa Davao City, no? So, ito pa mga kaibigan, no? Meron pong sinasabi itong si Peebles Talakera na dating DDS. Ang sabi po ni Peebles Talakera, no? Ito, may kalaban na balak ipapa si PBBM. Yan. Ito po pasabog po ito ni Peebles Talakera. Merong kalaban, no? Na gustong si PBBM. Yan. So, warning lang natin sa magpapaganon kay PBBM. Kung sa inaakala nyo, kung maganon si PBBM, kung kayo magtagumpay, kung sa inaakala nyo ay makakaupo si Sara, never. Never. Ito, tahimik lang kaming mga loyalista at Marcos supporters. Pero once na ginawa nyo yan sa Pangulo namin, maghahalo talaga ang balat sa tinalupan. Hindi kami papayag na iuupo nyo si Sara Duterte kapag naganon ninyo si PBBM. Kasi obvious na obvious Obvious kung ano ang inyong ginawa. Diba? Kaya kapag pinaganon nyo ang Pangulo namin, mas lalong mag-aalab ang puso ng mga Pilipino. At mas lalo na hindi makakaupo at hindi talaga magiging Pangulo si Sara Duterte. Mag-aalab ang puso ng mga Pilipino. No? Ang reason kung bakit hindi kayo magtagumpay sa inyong mga kudeta, walang kumakampi sa inyo. Wala. Bakit? Yung mga dilaw, ayaw kayong kampihan. Kasi alam ng mga dilaw, kapag si Duterte ang nakaupo, pag si Sara ang nakaupo, ibibigay na naman sa China ng West Philippine Sea. Alam naman natin yung mga dilaw, pabor sila sa ginagawa ng Pangulo ngayon sa West Philippine Sea, sa pakikipaglaban. Kaya hindi talaga kayo papaboran ng mga dilawan. Mga kakamping, pabor din sila sa ginagawa ni PBBM sa pakikipaglaban sa West Philippine Sea. Ayaw nila na ang West Philippine Sea ay ibibigay lang sa China.
Yung mga taong neutral ang pag-iisip, no? Neutral. Pabor din sila sa ginagawa ng ating Pangulo sa pakikipaglaban sa West Philippine Sea. Kayo lang naman ang mga DDS ang pro-China eh. Kayo lang. Kayo lang naman ang pumapayag na ibigay ang West Philippine Sea sa China. Kayo lang naman ang pumapayag na babuyin ng China ang Pilipinas. Kayo lang naman din ang pumapayag na maging province of China tayo. Kaya nga wala kayong makuhang suporta sa gusto niyong patalsikin ng ating Pangulo. Hindi niyo mapapatalsik ang Pangulo natin. I tell you the truth. Hindi niyo mapapatalsik ang Pangulo natin. Dahil ayaw ng majority ng mga Pilipino ang ginagawa ng mga Duterte na ipinamigay lang ang West Philippine Sea sa China. Sa totoo lang. Kaya hindi kayo mananalo. Hindi kayo mananalo. Diba? Sabi ni Pixie, mga pro-government, yellow at red, tahimik lang kami, mga DDS, wag nyo kami sagarin. Correct. Tahimik lang kami. But once na ginawa nyo yan sa Pangulo namin, maghahalo ang balat sa tinalupan. Sa totoo lang. Magkakaalaman tayo. Maghahalo talaga ang balat sa tinalupan kapag ginawa nyo ng masama ang Pangulo namin. I tell you the truth. Huwag nyo kaming susubukan ng mga loyalista at mga Marcos supporters. Huwag nyo kaming subukan. Hindi nyo kami kilala. Hindi nyo alam kung gaano kami katapang. Tahimik lang kami. Pero kami ang tunay na mga maisog, na mga matatapang. Sabi nga, ang taong matapang, tahimik lang yan. Yung taong napakadaldal, saksakan ng duwag. Kita mo nga, proven, Basti Duterte. Talak. Gusto daw niyang bugbugin, makabugbog daw siya ng unggoy. Hinamon si General Torre nung pinalagan. Ayun, hindi naman daw siya naghamon. Si Digong, naghamon. Kay Carpio, debate. Pinalagan, ayaw. Nagdahilan. Hinamon yung isang mayroon pa siyang hinamon si Carbonell pala naghamon, no? Pumalag ba si Digong? Hindi. Hinamon din ni Carbonell si Baste. Pumalag ba? Hindi. Kasi ganyan sila, Kapag madaldal, lalo na't lalaki, asahan mo, duwag yan. Yung Pangulo namin, napaka tahimik. Tahimik siya. Pero alam niyo ba ang Pangulo namin? Matapang yan. At lately ko lang nalaman na ang Pangulo pala namin, si PBBM, sharpshooter. Mana pala sa tatay niya kay Apo Lakay. Sharpshooter pala si PBBM. Lately ko lang nalaman. Kumbaga, isang bala ka lang. Sharpshooter ang Pangulo namin. Pero kita mo, di ba? Napaka low profile. Humble. Napaka low profile. Correct. Jing Garcia, trained military si PBBM. Ano yan Special Forces, tapos madami siyang napasukan nun no, nag-training siya noon sa military. Tingnan nyo tatay niya presidente ng Pilipinas, pero pinag-training pa siya. Diba? Kaya itong sasabihin ko sa inyo, mga DDS, itong panawagan ko sa inyo mga DDS, magtulungan tayo para pagandahin natin ang Pilipinas. Sumuporta tayo sa Pangulo. Huwag kayong maging dahilan para bumagsak ang gobyerno. Huwag kayong maging dahilan para bumagsak ang ekonomiya. Tapos na si Digong.
Kung gusto niyo maging Pangulo ng Pilipinas si Sara, antayin niyo ang 2028. Patakbuhin niyo si Sara. Antayin niyo ang 2028. Ako sa totoo lang, no, ayoko ring ma-impeach si Sara. Sa totoo lang. Ayoko siyang ma-impeach. Gusto kong makatakbo siya sa 2028 para malaman niya. Para malaman niya na wala talaga siyang butante. Ayoko ma-impeach si Sara Duterte. Bigyan natin siya ng pagkakataon na tumakbo sa 2028 para ipakita natin sa kanya na wala siyang butante. 1,000,000 lang ang boboto sa kanya o nabawasan na ngayon dahil sa kanyang mga pinaggagawa. Nabawasan na yung 1,000,000 niyang boto. Baka ngayon ang boboto sa kanya sa 2028, baka nasa 600,000 na lang. Walang botante si Sara. Real talk lang tayo dito. Walang botante si Sara. Real talk. Yung 31 million ni Sara, atin yun, Marcos loyalists and Marcos supporters. Kaya siya naging 32 million kasi yung 31 million ni PBBM, Marcos loyalists, Marcos supporters, ibinigay natin kay Sara. Kaya siya naging 32 million. 1 million, yung 1 million, yan lang ang boto ng DDS. Yan lang ang mga DDS, 1 million. Sa totoo lang tayo dito, sa katotohanan lang tayo dito, walang fake news. 1 million only ang mga DDS. Pero ngayon nabawasan na dahil marami nang nagising. Diba? Kaya, mga DDS, no, itong ano ko sa inyo, magtulungan na lang tayo. Tulungan natin ang gobyerno, tulungan natin ang Pangulo na mapaganda ang Pilipinas. Above all, Pilipinas muna. Huwag maging panatiko sa mga sinusuportahan. Pilipinas muna, pagandahin natin ang Pilipinas. Bansa natin ito. Nandito ang ating mga anak, nandito ang ating mga apo at mga susunod na henerasyon. Pagandahin natin ang Pilipinas. Huwag nating pasamain ang imahe ng Pilipinas sa ibang bansa. Atin ito. Ang presidente, they just come and go. Ngayon si PBBM, 2028, iba na. After ng termino ng Pangulo na nanalo sa 2028, iba na naman. Come and go lang ang presidente ng Pilipinas. Huwag tayong maging loyal sa mga presidente. Maging loyal tayo sa ating bansa. Pagandahin natin ang Pilipinas. Tulungan natin ang Pangulo sa kanyang laban sa korupsyon. Dito sa ginawa ng Pangulo na pag-expose sa korupsyon, tulungan natin siya. Ang may ambag lang natin bilang mga simpleng mamayan, maging mabuting tao tayo. Maging mabuting Pilipino tayo. Maging mabuting mamamayan tayo ng Pilipinas. Huwag natin bigyan ng kahihiyan ng Pilipinas. Huwag tayong magkalat sa ibang bansa. Nakatulad ng ginagawa ni Sara Duterte, nag-a-abroad sa iba-ibang bansa, sinisiraan ang Pilipinas. Sinisiraan ang Pangulo, sinisiraan ang ating turismo, pinipintasan ang ating turismo at inaangat ang turismo ng China. Huwag tayong tumulad kay Sara Duterte. Wala na tayong aasahan kay Sara. Kasi, ano na siya possessed by the evil power of darkness. Possessed na si Sara ng evil power of darkness. In fact, kinlaim na niya sa kanyang bibig, sa kanyang sarili, na siya ang president ng hell. Kinlaim na ni Sara president of hell daw siya. So si Sara ang presidente ng impyerno. Mga DDS, ayusin yung buhay nyo. Instead na magpagamit kayo sa mga Duterte,
Ayusin niyo ang inyong buhay. Manalangin kayo sa Panginoong Diyos na hindi na magkaroon ng lindol sa Davao, na walang dilubyo sa Davao. Manalangin kayo sa Panginoong Diyos na i-spare niya tayo sa the big one na sinasabi ng mga may alam, no, sa science. Sinasabi nila na may darating daw na the big one. Mag-pray tayo na God will spare the Philippines from the big one. Yun ang gawin natin, mga DDS. Mag-pray tayo sa Panginoon na ayusin niya, spare niya ang ating bansa, na iligtas niya tayo sa tiyak na kapahamakan pag dumating yung the big one. Or mag-pray tayo na sana kung dumating yung the big one na yan, ay wag maging matindi, no? Na kung maaari, wag nang dumating sa Pilipinas. Na kung maaari, kung hindi may iwasan na dumating siya, ano lang, at least 1 second. 1 second lang. 1 segundo o 2 segundo. Wag yung 1 minuto, wag yung 2 minuto. Kasi madaming matsuchugi, maraming madadamage. Diba? Mag-pray tayo, mga DDS. Pray natin sa Panginoon, sa Diyos na buhay, na gumawa ng langit at lupa, na tayo ay gabayan ng Diyos. Itigil nyo na ang inyong pagpapabagsak sa gobyerno. Antayin nyo ang 2028. Patakbuhin nyo si Sara Duterte. Antayin nyo ang 2028. Itigil nyo na ang mga ginagawa nyo na pagpapabagsak sa gobyerno at inyong pagbabanta na ipapatsugi ang ating Pangulo. Itigil nyo na yan. Walang maganda na idudulot ang inyong mga binabalak. Hindi kayo ibibless ng Panginoong Diyos. Kung ang palagi niyong iniisip ay masama patungkol sa ating Pangulo at sa gobyerno, hindi kayo makakatanggap ng biyaya ng Diyos na lubos-lubos. At may balik sa inyo yan. May balik yan sa inyo. Baka magsisi kayo. Pag dumating yung araw na yan, ng paniningil ng Panginoong Diyos, baka magsisi kayo. Pero huli na ang lahat. Huli na ang lahat dahil binigyan kayo ng maraming pagkakataon na magsisi. Pero binaliwala nyo. Kaya masasabi ko sa inyo, mga DDS, maghintay kayo sa 2028. Magantay sa 2028, no? Carmelita Torrejos, ayaw nilang makarinig ng mga paalala na ikabubuti nila. Leonidas, itaga niyo sa bato kung hindi totoo yan. Yan. Iram Gubs, Roger, may sayad ka din. Narly Festin, hello madam. Yan. Hello din po, no? Maxi Fer, di makapaghintay sa 2028. Mahirap ba yan, mga DDS? Legal na paraan. Correct, no? Legal na paraan. Wag po kayong yung mangagaw ng gobyerno. Masama po yan. Masama ang pang-aagaw ng gobyerno. Alam niyo ba, kapag nang-agaw ka ng gobyerno, mararanasan mo rin yan. Tingnan mo yung nangyari kay Cory Aquino, no? Cory Aquino, nang-agaw siya ng gobyerno, no? 1986, EDSA Revolution. Tingnan mo anong nangyari. Sa panahon niya, pinakamaraming kudeta. 12 kudeta. Na yung pinakahuli na kudeta, talagang mapapatalsik na siya.
Mapapatalsik na talaga siya. Kasi nakubkob na ng mga rebel soldiers, yung Channel 4, yung iba-ibang mga nakubkob na. Pero anong ginawa ni Cory Aquino? Tumawag sa US. Nagpatulong, airstrike. Without the support of the US, wala na si Cory Aquino. Napalitan na siya. Kapag ang inyong gobyerno ay na-establish dahil sa pangaagaw, pag nakaupo kayo, hindi rin kayo matatahimik. Dahil maya-maya din ang inyong kudita. Maya-maya ikukudita rin kayo. Katulad ng nangyari din kay GMA, di ba? GMA, kinukudita. Di ba? Tinudita din siya eh. Mga Magdalo, sina Trillanes. Pero ang pinakamatindi kay Cory Aquino. Kasi yun talaga, walang impeachment. Hindi katulad yung kay, at least kay Erap, in-impeach muna, ang dami munang nangyari. Yung kay Apulacay talagang, talagang kudita pinalayas, no? So, anong nangyari? Ang daming kudita sa panahon ni Cory. Hindi na nahimik yung kanyang gobyerno. Kasi 12 na kudita ba naman? Na yung panghuli, kung hindi pa siya tinulungan, kung hindi pa siya nagpatulong sa US, airstrike. Ay hanggang, hindi siya kung hindi niya ginawa yon na nagpa-airstrike siya sa US, nagpatulong siya, wala na siya sa Pilipinas. Iba na ang Pangulo natin nun. So, kung magtatagumpay kayo na maagaw ang presidency kay PBBM, hindi rin kayo matatahimik. At ano mangyari sa bansa natin? Anarchy. Gulo. Maya-maya gulo. Magiging lawless ang ating mga citizens. At babagsak ang ating ekonomiya. Sino ang apektado? Tayo, mga mahihirap. Tayo na mga isang kahig, isang tuka. Apektado tayo. Dahil once na apektado, bumagsak ang ating ekonomiya. Wala naman tayong pera eh. Hindi tayo katulad sa mga Duterte, sa mga mayayaman na bumagsak man ang ekonomiya ng bansa. Kakain yan kahit ilang beses. Makakapag-shopping yan sila kahit saan pumunta. Makakapag-travel yan, magagawa nila lahat ng gusto nila dahil marami silang pera. Sino ang apektado? Tayo. Mga isang kahig, isang tuka. Kung hindi tayo kakayod, wala tayong kakainin. Tayo ang apektado. Kaya mamulat na kayo sa inyong mga mata, mga DDS. Sumuporta na lang kayo sa gobyerno. At intayin na lang ninyo ang 2028. Kung gusto niyo talaga na maging Pangulo ng Pilipinas, si Sara Duterte, no? Yun ang masasabi ko sa inyo, mga DDS. Huwag niyo nang patalsikin ang Pangulo natin. Huwag na kayong walang ginawa maya-maya kundi manawagan ng people power na nakita niyo naman na wala namang mga tumutugon sa inyo. Kasi hindi talaga kayo magtatagumpay. Dahil ang mga dilawan, ang mga kakamping, hindi naman sila sasama sa inyo eh. Kasi ayaw nila kayo, Sara, na maging Pangulo eh. Dahil alam nila magiging kalakaran. Katulad sa tatay niya. Ibibigay ang West Philippine Sea. Leonidas, tandaan nyo, kaming mga taga-Caloocan, hindi kami aatras sa mga mananakop. Huwag nyo kaming hamunin, mga DDS. Correct. Alam nyo ba mga Caloocan, mga taga-Caloocan City, marami dyan Marcos. Bakit? Kasi marami dyan, mga nirelocate. Sa panahon pa ni Pangulong Marcos, marami dyan, mga nabigyan ng bahay sa panahon pa ni Pangulong Marcos. Marami dyan, Marcos. Dito sa lugar namin sa Cavite, majority ito Marcos. Marcos country, itong Cavite. Bakit? Dahil marami din dito. Marcos din. Nakinabang, no? Nakinabang, Apulacay pa, no? Dito, inilagay. Nagkaroon ng mga lupa dahil sa Marcos.
Mga tahimik lang. Kaya nga kita nyo yung mga pa-survey sa mga kalye-survey sa Cavite. Grabe, landslide, Marcos, di ba? Si Sara Duterte, nilang paso eh. Remember, mga kalye-survey ng mga vloggers, Marcos, tapos si Sara. Landslide, si PBBM, si Sara nilang paso dito sa Cavite. Marcos country to. Tandaan nyo yan, mga DDS. Kami, hindi kami makikipag-away, hindi kami makikipaglaban. Pero, eto tandaan nyo. Huwag kayo maghahamon dahil ipagtatanggol namin ang konstitusyon ng Pilipinas. Ipagtatanggol namin ang presidente na hinalal ng taong bayan. Hindi niyo pwedeng tanggalin ang aming Pangulo. Siya ang hinalal ng taong bayan. Maghintay kayo ng 2028 kung gusto nyo patakbuhin nyo si Sara Duterte. Maghintay kayo ng 2028. Alam niyo mga DDS, no? Itong masasabi ko sa inyo. Hindi ba kayo nakakapagtanong sa inyong mga isipan? Kung totoo kayong tao, i-balance nyo sa inyong isipan, bakit kayo galit na galit? Personal ba galit nyo sa Pangulo? May ginawa bang masama ang Pangulo sa inyo sa kabila ng lahat ng pagtulong ng ating Pangulo? Sa kabila ng lahat ng mga ginagawa ng ating Pangulo para iangat ang Pilipinas. Kaya naman kayo galit dahil nabibrainwash lang kayo ng mga DDS influencer, ng mga DDS vlogger ni Sara Duterte. Kaya naman kayo galit kay PBBM dahil nabibrainwash kayo, dahil pinapaniwala kayo sa mga fake news. Pero ang katotohanan, hindi nyo naman talaga alam bakit kayo galit Diba? So ito sabihin ko sa inyo, no? Magtulungan na lang tayo. Pare-pareho tayong Pilipino. Pagandahin ang Pilipinas, tulungan natin ang ating Pangulo, iangat ang buhay ng mga Pilipinas, tulungan natin ang ating Pangulo sa paglaban sa korupsyon. Dahil may pag-asa. At nararamdaman na ang pag-asa na yan, nahatid ng bagong Pilipinas. Bakit may nangyaring gulo? Dahil sa mga Duterte. Tandaan nyo to. Kung walang mga Duterte na nanggugulo, wala namang gulong mangyayari May gulo ngayon dahil kay Duterte. May gulo ngayon dahil kay Sara. May gulo ngayon dahil sa mga DDS na greedy sa kapangyarihan at gustong iupo si Sara sa Malacanang. Yan ang totoo. Merong greedy na gustong maupo sa Malacanang, gustong mang-agaw ng kapangyarihan. Merong greedy na vice-presidente na hindi makapaghintay ng 2028 at gusto na atat na maupo sa Malacanang dahil takot na takot siya sa kanyang mga kaso dahil hindi niya alam paano idepensa ang kanyang sarili. Dahil mukhang malakas yata ang ebidensya against her. Kaya takot na takot siya. At ang solusyon na lang, palitan, tanggalin si PBBM para matigil ang lahat ng investigasyon. Sabi ko nga kanina, kung titingnan nyo uulitin ko, the Marcos family, pinatapon sa Hawaii, buong pamilya. Si Duterte, nag-iisa lang siya sa ICC, hindi naman buong pamilya Ang Marcos family, buong pamilya pinatapon sa Hawaii. Ang Marcos family, binawian ng mga kayamanan
Ang Duterte, binawian ba ng kayamanan? Hindi. Si Apo Lakay, ipinalagay pa Guinness Book of Records, pangalawa sa pinakamagnanakaw ang kanyang gobyerno. Si Duterte, pinalagay ba sa Guinness Book? Hindi. Yung mga pati kamag-anak ni Apo Lakay, ni FL Imelda, mga kamag-anak, mga kaibigan, kinuha, pinorfit yung mga ari-arian, kasama na yung mga Romualdez, di ba? Pinorfit ang mga ari-arian, kinumpis ka. Pati yung kanilang mga tinatawag mga crony daw, no? Kinumpis ka yung mga kayamanan, pinorfit, pinris. Yung mga Duterte, pinris ba ang kayamanan nila? Pinris ba yung kayamanan ng kanilang mga kamag-anak, ng kanilang mga ano, di ba wala? Wala. Nakakalaya, nakakagamit sila. Sandali guys buksan ko lang yung may tao. So, you know, pinapris yung mga kayamanan ng mga kamag-anak, lahat, no? Mga Marcoses dito sa Pilipinas, pati sa abroad. As in, tinanggalan sila ng karapatan, mga Marcos family. Pero, never silang nagtanim ng galit sa mga tao na gumawa sa kanila ng ganun. Never silang nagtanim ng galit. Never silang gumanti. Sabi ko nga kanina, si FL Imelda Marcos, pag-uwi dito, nung nalaman nga niya na may sakit si Cory Aquino, anong ginawa niya? Nanawagan sa sambayan ng Pilipino, manalangin tayo para sa kagalingan ni Cory Aquino. Nung namatay si Cory Aquino, ang Marcos family pumunta sa libingan. Makipag-usap sa mga Aquino family na parang walang nangyari. Nung naging presidente si PBBM, meron na siyang chance para gumanti sa Aquino family. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi ang Pangulo namin, ang mga Marcos, mabuti ang puso. Mabuti ang puso. Makatao, makadiyos. Hindi sila naging bitter, hindi sila naging masamang tao dahil sa kanilang experience na tinanggalan sila ng karapatan, pinatapon sa ibang bansa. Hindi sila naging masamang tao. Hindi sila naging bitter. Hindi nila inimpluwensya ang kanilang mga supporters na magalit kayo sa Aquino, magalit kayo sa ganito, ganitong gawin nyo, tsugihin nyo yung mga yan. Wala. Kasi mabuting tao ang aming Pangulo. Mabuting tao ang mga Marcos. Kaya ano nangyari? Marcoses are blessed by God. Blessed na blessed sila ng Panginoon. Kasi mabuti silang tao. Sana ganun din ang gawin ng mga Duterte. Sana i-maintain sana nila ang pagiging mabuting tao. Pero bakit hindi nila kaya? Kasi hindi talaga sila mabuting tao. Likas sa kanila ang pagiging masama. Likas sa kanila ang kasamaan sa puso. Kaya hindi nila kaya na maging mabuting tao. Kaya puro hate, puro galit, at pagtatanim ng galit sa kanilang mga followers ang kanilang ginagawa kasi hindi sila mabuting tao. Yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan, mga kaibigan. But the Marcoses, mabuti silang tao. Kaya kahit na ano yung naranasan nila na
pag-alipusta, yung naranasan nila na pinatapon sila sa ibang bansa, inalisan sila ng karapatan, inalisan sila ng citizenship na parang hindi mga Pilipino, violate ang kanilang mga rights as the citizen of the Philippines, pero hindi sila naging bitter. Mabuting tao pa rin sila hanggang sa kahuli-hulihan. Kaya anong nangyari? Biniyayaan sila ng Diyos. Diba? Yan guys eh. Kapag minimaintain mo ang kabutihan sa puso mo, ang Diyos ang magpapala sa'yo. Kaya mga DDS, huwag niyong kalimutan na kayo ay tao. Huwag niyong kalimutan na kayo ay isang tao na dapat ay magpakatao. Pag ginawa niyo yan, God will bless you. No? So, suportahan niyo na lang ang Pangulo natin. At ipanalangin niyo kung meron kayong Diyos. Panalangin niyo kung may Diyos kayo, no? Na i-spare tayo sa lahat ng mga lindol, bagyo, baha, na walang matsugi sa atin, na i-bless tayo ng Panginoon. No? Spare niya tayo sa lahat. Kaya, no, mga DDS, huwag niyong kalimutan na kayo ay tao. So, yun lang. Maraming po salamat sa mga nanood, sa mga PBBM supporters, sa mga Piglawan, Dilawan, at sa mga DDS. No, maraming salamat sa panonood. Bye-bye and God bless. Fight fake news, expose the truth. Bye! Salamat po sa lahat ng nanood. Sandali, shout out muna tayo. Mag-shout out muna tayo mga kaibigan, no? Sa mga nanood. Yan. Shout out natin mga pangalan. Maraming salamat kay Christopher Lim, Carmelita Torrejos, Christopher Lim, Marie Lopez, maraming salamat. Maxi Fer, Helda Heraldo, Irem Gubs, Jing Garcia, Christopher Lim, Pixie, Marie Lopez, Alfredo Aritrango, maraming salamat. Leonidas, Christopher Lim, Helda Heraldo, maraming salamat, no? Romel Tigbas, thank you din kay Jing Garcia, Christopher Lim, Maxi Fer, Jimaline Kagata, salamat kay Alfredo Aritranco, salamat kay sino pa? Lenyoj Apsay, binaliktad mo yata ang pangalan mo, no? At maraming salamat din kay Jimaline Kagata, Maxi Fer, Helda Herald, Romel Tigbas, Iram Gubs, Carmelita Torrejos, Nelly Domingo. Yan, maraming salamat Nelly Domingo. At Jimaline Kagata. Salamat kay, sino pa ba to? Sir Saul. Yan, Sir Saul, maraming salamat. Baka Chris ito, no? Binaliktad niya, Chris. And salamat din po kay Romel Tigbas. Ano pa? Okay. Joel Limson. Salamat din po kay Romel. Nabasa ko na. Leonidas. Joey Limson. Carmelita Torrejos. Jean Garcia. Okay. Sino pa? Okay, paulit-ulit na. Iram Gubs, Admonde. Salamat din po kay Jocelyn Marco. Roger, salamat din po kay Imelda Cabiles.
Okay. Emelda Cabiles, Ernie Morante. At salamat din po kay Francisco Antonio Ramirez Garcia. Napakahaba naman ang iyong pangalan. At salamat din kay Pixie Carmeleta Torrejos. Yan Pais, Carmeleta Torrejos. Yan, Bongo Borromeo. Roy, salamat din kay Les Storm. Nako, marami na dito trolls, no? Jundel Paras, Paul John. Salamat po, no? Yan, Francisco Antonio, Maxi Fer, yan, okay na. So mga kaibigan, maraming salamat. Bye-bye and God bless.